Hi, good morning. Dito na naman tayo. Papasok na naman sa mundo ng pagtatrabaho. Yes. Bago tayo pumasok sa trabaho, gusto ko lang mag-share sa inyo ng aking thoughts for today. Okay? Ang thoughts for today ay, okay, para sa mga kababaihan. Not just kababaihan, kahit kanino, bilang individual na tao. Okay? Magkaroon ng sariling pera. Okay? Huwag dumepende ng kapirahan sa ibang tao, okay? Dahil ito masasabi ko sa inyo, mahirap idepende, okay? Ang sariling buhay, kapirahan, okay? Sa ibang tao, sabi ko sa inyo, sa mga hindi pa nakakaranas dyan na dumepende ng kapirahan sa ibang tao, Diyos ko, pagdanasan nyo para malaman nyo kung anong sinasabi ko, okay? Para malaman nyo kung gaano kahirap. Imagine, okay? Ganito ang sitwasyon na lang na masasabi ko sa inyo. Imagine, okay? Ikaw, babae ka. Wala kang sarili mong pera. Siyempre, bilang tao, bilang babae, lahat tayo ay may mga pangangailangan, lahat tayo ay may sariling mga kagastusan, okay? Like, for example, ikaw, babae, magpiperiod ka, okay? Wala ka na sa magulang mo, okay? Namumuhay ka na ng sayo, let's say namumuhay ka ng sayo, or kahit namumuhay ka ng sayo, may napkin ka, or meron ka ng jowa, meron ka ng ka-live-in partner, okay? Meron ka ng asawa. Wala kang napkin. Paano mo mabibili ang napkin, okay? Ang napkin ay kinakailangan ng pera, okay? Sa pagbili ng napkin. Paano kung yung napangasawa mo hindi marunong sa buhay, hindi rin marunong sa'yo, hindi rin marunong sa basta, hindi marunong sa lahat ng maraming bagay. So, hindi niya naisip na, nagpi-period ka pala every month. Ano kaya ang gagamitin ng napkin? You know, yung common sense man lang, wala sa kanya yun na, siguro may pera yan. Wala kang nga trabaho, nasa bahay ka lang, paano ako magkakapera? So, yung napkin mo na yun, paano mo yun mabibili? So, ihihingi mo pa ng pera sa kanya. Yung deodorant mo, yung, di ba, okay, let's say, tapos ikaw nagme-makeup ka pa, or skincare, nag-skincare ka pa, anong lalagay mo? May mga tao naman nabubuhay ng walang skincare, may mga tao naman nabubuhay ng walang makeup. Pero paano ako, kagaya ko, puro ako skincare, puro ako makeup. Syempre, kahit man lang face powder, you know, yan, mabili ko yan. Yung face powder ko na lang pagkamahal, paano ko mabibili yun kung wala akong pera, 'di ba? So, ang hirap nun, imagine, paano ko bibilhin yun kung ako'y walang pera? Imagine, yung pakiramdam na sasabihin ko pa yun doon sa kapareha ko na, ibili mo ako ng foundation, ibili mo ako ng face, anong tawag dito, ng makeup, ibili mo ako ng napkin, ibili mo ako ng ganito, di ba ang hirap nun? So, tapos itong lalaki, syempre, mapapaisip siya, what? Ba't hindi ikaw bumili? Wala kang nga trabaho, diba? So, sabi ko sa inyo, napakahirap na umasa ng kapirahan sa ibang tao. Kaya ikaw, hanggat maaari, ihanda mo yun para sa sarili mo. Maging madiskarte ka sa buhay, okay? Maging marunong ka sa buhay. Kasi, pag ikaw ay nag-asawa na, hindi matatapos dun ang pamumuhay natin. Hindi matatapos ang pag-ikot ng mundo sa pagkakaroon ng asawa, okay? Kahit ikaw ay magkaasawa na, marami ka pa rin magiging mga pangangailangan sa buhay. Yung mga pangangailangan mo, hindi yan matatapos, nandyan pa rin yan. Madadagdagan pa nga pag nagkaasawa ka na. Kaya, itong sinasabi ko sa inyo, dun sa mga babae na ang pananaw ay mag-aasawa ako para buhayin ako ng lalaki. Girl, kung ang kailangan mo ay, kung ikaw ay yung babae na wala pang trabaho, walang sariling pera, walang sariling bahay. Girl, hindi pag-aasawa ang kailangan mo. Ang kailangan mo ay trabaho para magkaroon ka ng pera, para masustentuhan mo ang iyong pamumuhay at para ma-afford mo na makakuha ka ng matitirhan mo. Okay? Hindi lalaki, girl. Okay? Hindi asawa ang kailangan mo. Yun ang kailangan mo, yung mga nasabi ko sa iyong una. Dahil minsan at kalimitan ng pag-aasawa ay hindi katahimikan ng papasukan mo, okay? Pag ikaw ay nag-asawa. Lalo na kung ang napangasawa mo ay gulo din ang dala, gulo din ang dulot, okay? Let's say, kaya mahalaga ang desisyon, okay? Mahalaga ang desisyon, mahalaga ang pagpili sa tamang desisyon sa buhay natin, okay? Halimbawa na lang, doon sa mga tao na, example ito ha, yung mahirap na nga yung buhay mo, tapos ay
meron kang dalang mga anak, meron kang mga anak, okay? Tapos, sabi mo ay mahirap ang buhay. Kaya, ang naging goal mo is mag-asawa na lamang para matulungan ka ng lalaki. Paano ka matutulungan, girl? Kung ang napangasawa mo ay mahirap lang din. Tapos, may mga dalang anak din, hindi pa kayo nasiyahan, gumawa pa kayo, girl, paano masusolusyonan yun? Hindi masusolusyonan. Dahil ang ginawa mo is pumasok ka lang sa malaking problema ng buhay na malaking kagastusan, okay? Na hindi mo masusustentuhan, okay? Kaya kung ikaw ay gagawa ng desisyon sa buhay, sikapin mo na kaya mong tustusan yung pamumuhay na yun. Okay? Kaya mong tustusan yung magiging desisyon na yun. Imagine that, hindi ka nakatulong sa buhay, lalo mong pinalala ang mga problema, lalo mo lang pinalaki yung mga problema mo sa buhay dahil sa halip na ang problema mo lamang ay yung mong mga anak at ikaw, nagdagdag ka pa. Edi mas lalong dumami yung problema mo, mas lalong hindi ka makakawala sa mga problemang pinasok mo, okay? Kasi lalong bumigat ang buhay na ginawa mo eh. Dapat ang ginawa mo or ginagawa mo is naghanap ka ng trabaho para masustentuhan ang pamumuhay nyo at nag-focus ka na lang dun sa anak. Pinag-aral sila, tinaguyod sila, hindi ka na gumawa ng malaki pang mga desisyon sa buhay na hindi mo ma-afford, okay? So, kung yung mga anak mo ang tinulungan mo, pinag-aral mo sila, sinustentuhan mo sila, at ikaw nagtrabaho pa rin, hindi ka mahihirapan sa buhay, trust me. Pero kung yung ang pinasok mo ay yan, Diyos ko, for lifetime na yan, na ganyan na maging buhay mo, mahirap pa rin. Alright? Kaya maging matalinong sa desisyon na pipiliin, okay? At maging responsable din sa buhay. Huwag pakadepende ng kaperahan sa ibang tao. Ikaw mismo sa sarili mo ang gagawa ng sarili mong pera. Gumawa ka ng sarili mong pera. Magpatuloy ka sa paggawa ng sariling pera. Okay? Para hindi maging mahirap ang buhay, para hindi ka maging pabigat sa iba, para hindi ka maging pahirap sa sarili mo din. Okay? Dahil ikaw ang gagawa ng sarili mong buhay, sabi ko sa iyo. Okay, ng sarili mong ikagaganda ng buhay, nasa mga kamay mo yun, hindi nasa iba. Ngayon, kapag ang ginawa mo ay umasa na lang sa iba, wala ikaw pa rin ang gumawa ng desisyon na yan. Ang dami mo ring pinahirapan sa ginawa mo, okay? Either yung mga anak mo at ikaw din, okay? Kaya wrong. Kaya dapat patuloy tayo sa pagsusumikap sa buhay. Huwag tayong didepende sa ibang tao dahil mas mahirap yun, mas delikado. Okay? Alright, papasok na ako sa trabaho dahil wala nang oras. Sa susunod muli, bye!